Tingnan nyo mga idol, ang the best Vice President na VP Sara Duterte. Tingnan nyo, inalalayan yung matanda maglakad papunta dyan sa stasyon na yan. Saan kayo makakita ng ganyang Vice President na talagang umalalay ng isang matanda? At saka si VP Sara lang po makikita po natin na umikot sa iba-ibang lugar para magbigay ng tulong kahit napakaraming problema na hinaharap. Yan dapat mga idol ang huwag na huwag po nating sayangin. Huwag po talaga natin sayangin mga ganyang ugali ng politiko na napakaganda. Napakaganda po ugali ni VP Sara. Makikita po natin lahat ng taong makaharap niya o makipaghalubilo sa kanya, makipagkamay sa kanya, hindi po niya tinatanggihan. Ganon po kabait si VP Sara Duterte sa mga mahihirap o sa taong bayan. Ganon kabusilak po ang puso ni Vice President Sara Duterte. Kaya bilib na bilib po ako sa ugali nito. Bilib po talaga ako kay VP Sara Duterte. Dahil sa nakikita ko yung pag-uugali niya. Grabe mga idol. Grabe. Dito mo makikita mga idol na talagang para sa masa si VP Sara Duterte. Para sa taong bayan. Hindi yan sa tumatanggi mga idol. Makipagkamay ka, makipag-selfie ka. Hindi, siya pa ang hawak ng cellphone para maganda ang kuha. Lahat mga idol. Lahat. Kaya wala na po tayong makikita na ganitong ugali na tao na nakaupo sa gobyerno. Ngayon, pag nanalo yung mga politician na binuboto mo, hindi mo na yan makikita kapag nananalo na. Hindi mo na makikita. Pero tingnan nyo po si VP Sara Duterte. Kahit gaano karami yung problema na hinaharap ngayon, tuloy-tuloy pa rin sa pag-ikot sa bansa para mamimigay ng tulong sa mga mahihirap. Kaya wag po natin sayangin mga idol, mga ganitong ugali na politiko. Dahil bibihira lang po tayo makakita ng mga ganitong ugali na politiko, kundi sa mga Duterte lamang. Sa mga Duterte lang po natin makikita mga idol ang ganitong pag-uugali na napakabuti. Talagang napakabuti mga idol. Wala yang nilalampasan kapag may makipag-picture sa kanya, makipag-selfie, makipagkamay, hindi po niya yan lalampasan. Grabe mga idol, nakakabilib si VP Sara. Lagi nakangiti pagkaharap yung taong bayan. Yung iba dyan ng mga politician, hindi mo na mahawakan ang kamay niyan kapag nananalo. Pero kapag panahon ng kampanya, kahit hindi ka kilala, kahit marumi yung kamay mo, kakamayan ka, pagkitang tao lang. Pero tingnan nyo si VP Sara Duterte. Vice President na, pero tingnan yung pag-ugali. Talagang super bait. Wala akong masabi. Grabe mga idol. Napakalakas din po yung karisma ni VP Sara. Manang-mana po talaga kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mana po talaga. Ito ang dapat talaga mga idol na sunod na magiging president sa Pilipinas. Dahil hindi po talaga tayo magsisisi kapag ito ang nagiging sunod na presidente ng Pilipinas. Sigurado po ako din mga idol. Hindi po tayo magsisisi. Sigurado po yung nakawa ng kaba ng bayan, mawawala po yan. Sigurado po yan. Hindi kagaya ngayon, yung AKAP inapprove, tapos yung PhilHealth zero budget. Samantala, nung pinag-usapan nila yung proposal na yan, ang sabi ni Senator Amy Marcos, tinanggal po nila. Tatanggalin daw nila yung AKAP dahil baka daw magamit sa hindi maganda. Pero nung na-approve na, dahil binigyan ang Senado ng 5 billion, inapprove nila. Dahil may share na sila na 5 billion. Samantala yung PhilHealth na kailangan ng mga mahihirap kapag nagkasakit, yun pa ang zero budget. Hindi po binigyan. Grabe mga idol, no? So ibig sabihin mga idol, kaya pala pumigil yung mga senador sa AKAP nung una kasi wala sila. Nung binigyan sila, hinatian sila ng 5 billion, pumayag na sila. Ibig sabihin, pira-pira lang. Pira-pira lang mga idol, parang suhol pang dating niyan ah. Parang suhol. Dahil inapprove mo, pinayagan nyo dahil mayroon kayo. Grabe mga idol, ang lupit. Pero sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po mangyayari mga ganyan-ganyan. Yung pundo dapat na para sa bayan o para sa mga hirap sa PhilHealth, hindi dapat na zero yan. Dahil kailangan po talaga natin yung mga mahirap. Alam naman po natin ngayon na uso ang mga sakit. Kahit hindi uso, pagka nagkakaedad na tayo, talagang tatamaan po tayo ng sakit. At sa PhilHealth po tayo sumasandal para po tayo ay
makakalibre, makakatipid ng pambayad, pero zero mga idol, siniro. Tapos ang sabi pa ni Senator Crispo, ang sabi ni Senator Crispo, hindi daw nila binigyan ang PhilHealth dahil bibigyan nila ng leksyon, turuan ng leksyon, dahil may pira daw ang PhilHealth na 600 billion at hindi daw ginagamit. Kaya tuturuan nila ng leksyon yung management. Kung gano'n naman pala na alam nyo na may pira ang PhilHealth at hindi ginastos, bakit hindi ninyo tinanong o question noon pa? Para malaman nyo kung bakit. Bakit ngayon nyo lang sabihin nung nagreklamo na ang mga tao ngayon dahil zero budget nyo po ang PhilHealth. Kaya kailangan po natin mga idol, ang mga ganitong tao, kay VP Sara Duterte, ang mga Duterte po ang kailangan natin. Tingnan nyo, bumaba talaga sa sasakyan kanina para lang mahalubilo yung mga nagsulat ng placard. Grabe mga idol. Tingnan nyo, yung mga matatanda, inahalubilo niya. Ito yung kailangan natin mga idol. Sana si VP Sara na po ang magiging president sunod. Siya na po ang susunod. The next president. Hayaan mo natin si President Marcos matapos yung termino niya para walang gulo. Basta ang importante, huwag po natin sayangin si VP Sara Duterte. Kailangan po natin mga ganitong ugali mga idol. Hanga po talaga ako dito. Kahanga-hanga po talaga. Grabe. Talagang mana sa tatay, napakabait. Yung iba pa dyan, yung ibang mga politiko, pag nanalo, ay nako, daan-daanan ka lang dyan. Magkaway-kaway ka sa kanya, nakasakay sa sakyan, hindi yan magbaba sa bintana, bubusinahan ka pa niya ng malakas niyan. Tapos kapag naglalakad, kakamayan mo, wawahingin ka pa ng mga gwardya niyan. Pero tignan na si VP Sara, siya ang nasusunod dito. Sino magipagkamay sa kanya, nakakamayan niya. Kung sino magipag-selfie sa kanya, nakakapag-selfie. Grabe ka ba ito? Tingnan yung mga pulis, tuwang-tuwa. Diba? Tuwang-tuwa sila. Kaya huwag natin sabihin na mahina ang suporta ni VP Sara sa mga kapulisan o sandaluan. Mayroon yan, tahimik lang kasi. Alam po natin, iba yung namumuno ngayon. Ginigit-git nga siya dahil gustong tanggalin si VP Sara sa pagka-vice presidente. Yan ang mali nila. Dahil yung taong na gumagawa ng kabutihan at nagtatrabaho ng maayos, gusto nilang alisin. Pero hindi po sila magtatagumpay dahil kung ano po ang nakatadhana kay VP Sara, hindi po nila mapipigilan yan. Dahil ang tadhana po ay bigay ng Panginoong Diyos. Kapag ang Panginoong Diyos ang magbigay sa isang tao, kahit sino walang makakapigil. Wala pong makakapigil o makakahadlang. Kung ang tadhana ni VP Sara ay magiging next president, kahit anong panggigipit nila dyan kay VP Sara, kahit anong harang o hadlang nila kay VP Sara, kahit anong ipukol nila dyan ng mga kaso, hindi po sila magtatagumpay. Dahil kung yan po talaga ang tadhana niya na gustong ipagkaloob ng Panginoon kay VP Sara na magiging next president, hindi po nila mapipigilan yan. Hindi po talaga kapag ang Panginoon na ang may gusto. Sana nga ipagdasal natin mga idol na yan ang magiging tadhana ni VP Sara Duterte na magiging next president natin para matapos na yung mga ngawkaw ng kaban ng bayan. Grabe ngayon mga idol dahil si Pangulong Marcos parang parang tali ang liig Parang tali ang liig. Tahimik lang siya sa mga ginagawa ng mga alipuris niya. Parang tali nga sa liig. Grabe mga idol. Dito natin makikita mga idol kung gaano kabuting tao si VP Sara Duterte Kaya nanawagan ako sa inyo mga idol, huwag po nating sayangin mga ganitong pag-uugali na isang politiko mga idol. Dahil hindi na po tayo makikita ng mga ganito o bihira natin makikita ng ganitong ugali. Mayroon na mga mababait, pero iilan na lang. Kaya ito talaga dapat ang mamuno sa bansa natin sa sunod na termino. Para matapos na yung mga korupsyon sa Pilipinas. Tingnan nyo si Pangulong Rodrigo Duterte. Umalis sa bahay, nanalo sa pagkapresidente, yung bahay niya, pagkatapos na yung termino niya, yung bahay na yun pa rin ang inuwian niya. Kung anong itsura ng bahay nung naging presidente siya, nung pagkatapos ng termino niya, ganun pa rin ang itsura ng bahay niya. Walang pagbabago. Pero sa iba pa yon naging presidente,
Baka may bahay sa iba-ibang bansa, may mga mansion, may mga resorts, ganon po mga idol. Pero si Pangulong Rodrigo Duterte, pick up nga lang eh. Pero kung iba ba yan, ay sus, iwan ko na lang ng mahaling sakyan pagkatapos ng termino. Pero si Pangulong Rodrigo Duterte, wala tayong makikita mga idol na bahid korupsyon. Dahil nung bago siya naging presidente, kung ano itsura ng bahay niya, ganon pa rin nung pagkatapos ng kanyang termino. Ganon ka galing si Pangulong Rodrigo Duterte mga idol. Talagang hindi po nangurap. Tapos ngayon, si VP Sara ang iniipit nila na nangurap daw sa pundo. Malabo sa sabon ng pusit mga idol yan. Kahit ako, kikatiting hindi po ako naniniwala dyan. Dahil yan na isang lang yan, politika lang yan. Politika dahil ayaw nilang tumakbo si VP Sara sa 2028 presidential election. Yan po ang katotohanan dyan. Takot po sila dahil hindi po sila mananalo. Tingnan mo yung mga bigay niya ng mga tulong. Ano nakasulat dyan, di ba? Pero kung ibang politiko pa yan, mga mukha ang nakalagay dyan at pangalan. Tingnan nyo, lahat para sa Diyos, bayan, di ba? Kita nyo yan? Pero kung sa iba pa yung politiko dyan, mukha o kaya pangalan. Sa mga bigas nilalagay, nakikita nyo naman yung mga binabalita dyan, di ba? Nilalagay ng mukha pag nabibigay ng mga bigas. Grabe. Ang kapal moks talaga. So yun lang mga idol. Kaya kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag niyo sana kalimutan mga idol mag-subscribe at mag-like mga idol at pakihit na rin po ng notification bell para dumami po tayo dito sa channel ko. Solid Duterte po tayo mga idol. Ingat po kayo mga idol at God bless po sa inyo.